Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayaw. Isang magandang araw po sa bawat isa. Ang paksa po natin ngayon ay hinggil po dito sa pangaral nitong si Apostol Renato D. Carrillo na ang kanyang naging paksa ay saan napunta si Jesus na nang mamatay sa krus ng 3 araw. Para po sa inyong kalaman kung ano ang naging katuruan nitong mga ngaral na ito. Ano? Pakinggan po natin, sama-sama po tayong manood. Saan napunta si Jesus, siya po'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang sagot. At yun po ang sabi ng Biblia ang totoo. At hindi nagkakamali. Siya po'y pumunta ng impyerno. Ibig sabihin, pumunta daw si Jesus sa impyerno, no? 3 araw. Yan ang aral ni Apostol Renato D. Carrillo. No? O, tuloy pa na po natin. Nanatili po siya ron sa loob ng 3 araw. Bakit siya nagpunta ng impyerno? Dahil lahat po ng kasalanan natin at ng buong mundo, kinuha niya, dinala niya, binayaran niya. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun po rin siya nagpunta ng impyerno dahil sa kasalanan natin at binayaran niya. Pero pagkalipas ng 3 araw, siya po'y nabuhay mula sa mga patay. Kaya yung kanyang katawan po na nakalibig sa Garden of Gethsemane ay bumangon. At mula ng araw at oras na yung kapangyarihan ni Satanas ay sinira niya. Winasak niya at isa po rito yung kapangyarihan ng kamatayan. Sakit ka. So, yun po, ano? Maliwanag po naman yung ating napakinggan. Hinggil po dun sa kanilang aral, ano? Marami rin itong mga followers. Si Apostol Renato D. Carrillo, no? Maraming followers to. Yun nga, pumunta raw ng impyerno, 3 araw. Totoo ba naman yun? Sa banal na kasulatan, no, wala akong sinasabi na siya ay pumunta sa impyerno ng 3 araw. Kakaiba rin ang aral nito, ano? Kakaiba sa mga ibang relihiyon. Kasi sa ibang relihiyon, 3 araw at 3 gabi na nasa libingan. Ito naman sa kanya, 3 araw, siguro, 3 araw at 3 gabi rin na nasa impyerno. No? Alam naman natin, ang impyerno nila, yan ho yung apoy, ano, apoy na walang tigil ang wika yan. Eternal yung apoy na yan. Yan ho yung kanilang doktrina dyan. So, sa banal na kasulatan, wala ho tayong mababasa na siya ay napunta, ang Kristo ng banal na kasulatan ay hindi po pumunta ng impyerno. Gaya po nung sinasabi nga na kung paanong si Jonas ay napasadya ng malaking isda, 3 araw at 3 gabi, o sa kanya naman ay napunta sa impyerno, no? So, isang malaking kasinungalingan yon, isang pandaraya, at ilan kayang milyon ang nakarinig nitong aral na ito ni Renato D. Carrillo. No? So, tsak, mapapahamak din ho yan kasama ng mga nakakinig sa kanya. O, tandaan ho natin, hindi kailanman nagpunta ang Kristo, siguro doon sa aral nila na Jesus, pero yung Kristo ng banal na kasulatan ay hindi nagpunta sa impyerno ng 3 araw at 3 gabi. O, ang aral ng banal na kasulatan, buhay ang Kristo ng 3 araw at 3 gabi. Muli, maraming salamat. Isang magandang araw po sa bawat isa.